Bago sa iyo lahat. Morning. Yung magmatigas yan. May bulsan. Mga nagagina. Salamat sa mga nanonood dito sa ating internet. Ilan ba sila nag-brother mo? May lima tayong nanonood sa internet. Umaga dito. Saan? Diba? Dubai. Diba? Dubai, meron. Diba sa Dubai? Diba sa India na lang manonood ngayon? Ito ang pinatay dito. Si Iman, Brother Arthur, siguro nangyayari siya yung Brother Arthur dito. Hindi natin alam kung saan pa. Kung saan yung nanonood sa mga kapatiran, yan ang kagandahan ng teknolohiya. Pag ginamit natin yan, sa ikaw lang malahati o ikalalagan sa ibang medyo ng ating Panginoon, napakaganda. Kasi habang nagtitipon tayo ngayon, ay napapanood tayo. Hindi na napakagandang bagay yan. Kaya malapit nang dumating ang Panginoon. Malapit na siya. Hindi yung nalalaman ka na. Kasi ang isang tanda sa pagparito ng ating Panginoon, sabi ng Biblia, at ipapangaral ang Ebanghelyo sa buong pinapan, sa buong mundo, at darating na ang wakas. Sa paanong paraan may ipapangaral ang Ebanghelyo sa buong mundo? O sa paanong paraan? Sa pamagitan ng teknolohiya, internet. Kaya malapit na siya. Kung gagamitin natin yan ng maganda, maganda yan. Kung gagamitin yan ng masama yan, masama yan. Pero gagamitin natin yan, hindi ka lang naghanap ng Ebanghelyo. Minsan nakikinig ako kay Juan, doon sa dating daan, yung leader nila. Binabanggit niya yan eh. Kasi nasa kanila, talagang nasa-screen sila, K4 sila. Dalawa yung tatlo pa sila, tatlo. Tatlong galing sa Pilipinas. Na buong mundo sila. Pinapangarap nila ang hindi katotohanan. Kaya kailangan, dito sa Iglesia ng Diyos, dito sa Pilipinas, gamitin natin ito para may palaganap ang katotohanan. Kasama natin ang mga Amerikano. At malamang, ito ang aking nakikita, mas gagamitin tayo ng mga Pilipino sa ikalalaganap ng Ebanghelyo. Kasi mas adapted tayo, mas madali tayo. Pag pumunta tayo sa ibang bansa, madali tayong mag-adapt ng language, pati ugali. Madali tayong makipag-team. Hindi tayo mahirap makipag-kaibigan o makipag-mingle sa bawat kasyon. Yan ang makikita natin eh. Kaya tama ay sa lalong madaling panahon, may palaganap ang Ebanghelyo. Parang, alam yung pag nasa bilis na pagpapalaganap ng Ebanghelyo, nandun yung pagparito na ang Panginoon. Pag mabagal ang pag-evangelize natin sa mundo, mabagal din ang pagdating ng Panginoon. Pero pag madali, mas madali din ang pagdating ng Panginoon. Sabi nga yung pastor noon, kailan madarating ang Panginoon? Sabi niya, ang naalala mo sabi niya, pag naligtas na, yung huling maliligtas. Kasi alam niya kung sino maliligtas eh. Alam niya kung sino tatanggap sa Panginoon. Pag naligtas na yung huling maliligtas dito sa mundo, darating na siya. Sino kaya yun? Pilipino kaya? Amerikano? Negro? O sino pa? O mga black pala? Sorry. Kaya pagkakaroon natin na lalong lumaganap ang Ebanghelyo natin Panginoon. Dito sa itong hindi kong ibahagi sa inyo, Acts chapter 19, verse 20. Gawa 19:20. Tumayo kaya sa magsalit.
sabi niya rito, sa gayon lumagong totoo ang salita ng Panginoon at nanahin. Tayo nanahin, hindi natin kay Sister Judith ang panalangin. Mightily do the word of God and prevail. So, paano ang iglesia ng Diyos? Kaya sa Tagalog ay mananay o nananay o magtagumpay. O bago magpapatuloy, sampo na natin mga kasama ng Lapidas Kenya, Baguio, Lapidas Kenya. Pinapati ko o binapati namin kayo ng 23rd anniversary. Dito sa Katarungan. Nagagana kayo po ito dahil dumadami sila. Lalo na sa mga kabataan. Yun ang kabataan ng naging karami. Sign ng eldership. Kasi sa sign ng eldership, pag dumadami ang bata at kabataan. Hindi ko namin sinabi kung matatanda na kayo, ang healthy kayo. Dapat ganyan ang mangyayari sa isang komunikasyon. So dito nga sa ating teksto, ito ay sa lugar ng Efeso. Kung ating babasahin ng background ng iglesia na itatag dito, ay sa Efeso nang nangyari ito. Lumago ang gawain doon. It was started by Paul and Apollos, Aquila and Priscilla. Kung mga istorya. Yan ang mga dahilan kaya na itatag ang iglesia. Ang misyonaryo natin yan, ang apostol natin na ginamit para maitatag yan ay Apostol Pablo. So mula sa Jerusalem, nag-travel sa Efeso. Pag sinabi natin Efeso, sa kapanahonan natin, yan ang Asia Minor o Asia Minor. Alam niyo ang Asia Minor yan? Kung saan yan? Yan ang Turkey. Kung bakit titingin niya sa mapa, yan ang Turkey ngayon. Nakapunod yan eh. Kasama sa mga kasama niya, Turkey. Europe tsaka Asia. Europe tsaka Asia. Europe and Asia yan eh. So yung service na sinasabi, ay nandiyan sa Asia Minor o Turkey ngayon. Yung pitong iglesia, nandiyan sila. Ngayon, sa panahon natin, ang Turkey ay majority ay Muslim na o Muslim country. Napakahirap pasukin ngayon ng Christianity yan. Meron mga sa sabing Christianity yan, pero tinatawag silang Greek Orthodox Church.
Yan ang breakaway group ng Catholic Church. Roman Catholic Church. Nag-breakaway sila. Yan ang tinatawag na Greek Orthodox Church. Na sekta. Pero majority ngayon, nandyan, mga Muslim. Napakahirap ngayon. Napasukin ang one ngayon, ang Turkey o Asia ngayon. Pero dyan noon, sa lugar na yan, napakaraming tumanggap sa Panginoon. Yan sa lugar na yan, kung pagsasabay mo, siguro mga hundreds of thousands, 300 or 200,000 na mga Kristiyano yan. Eh sabi nila, 144,000 lang daw pupunta sa langit. Eh noong pang may tataging iglesia ng Diyos sa Jerusalem, Antioquia, libo-libo na. According to Wickersham, sa church history, ni Wickersham, sa Antioquia lang, merong 200,000 na mga Kristiyano. Kung 144,000 lang yun, ang pupunta raw sa langit na tumanggap. Eh, sobra-sobra yung 200,000. Noon pa yun, ha? Noong panahon ng early morning church. Kaya sa ating panahon, mula noon hanggang ngayon, hindi lang 144,000 na tumanggap. May nagtanong sa akin, yung 144,000 daw lang pupunta sa langit, yung daw maliligtas. Yun ay simbolo ng iglesia ng Diyos. 144,000, sinisimbolo niya, kumakatawan niya sa isang perfect number na lahat ng tumanggap sa Panginoon, yan ang iglesia ng Diyos. 144,000. That is not an exact number. That is a symbol of the church of God. Kaya dito sa iglesia ng Diyos, dito sa local church ng Efeso, sinasabi nila na si Timothy ang unang pastor. Nung itatag ni Pablo yan sa Efeso o Efeso, ang iniwan niya maging pastor dyan, na napili dyan na maging pastor si Timothy, parang bata pa siya. Ewan ko kung ilang taon siya, mga 20 to 30 years old siya lang, no? Kaya napakabata ng mga pastor at mga apostol ng panahon na yan. Kaya sa panahon natin, ngayon din ang nangyayari. Mga batang pastor tayo. Tumanda na pala ako. Kasi bata pa ako, tumanda po tayo, 25 years. Kaya mga kapatid, bakit naging matagumpay, nag-prevail ang iglesia ng Diyos sa Efeso? Sabi ng prevail, dito sa Webster Dictionary, prevail lang yan, o prevail, to gain ascendancy through strength and superiority. So mayroong strength and superiority yan. Sa isang translation tayo ng prevail, tayo, nagtagumpay. To be or overcome, to be or become effective or effectual, effective lang, ang English ito. Ano ba? To use persuasion successfully. Persuasion. Yun ang kailangan sa iglesia. We must have a persuasion. Ano yung persuasion? Nakakahikaya. So, hindi tayo nanghihikaya sa pamagitan ng pera. So, yung mga sekta, nanghihikaya pera sa pamagitan ng bagay na material o money, yan. O kaya, nanghihikaya sila sa pamagitan ng mga, may artista sila. May artista doon tayo. Nandun si Juan, sumasambati, ganitong artista doon. Oo, maraming pupunta. Sa iba naman, pera naman. Doon sa amin, may tumagat na sa Panginoon, pero pinupuntahan kami na. Naghanap daw sila ng natutulungan. Ay hindi yan mga tutulungan daw nila. Alam nilang naghihirap, tutulungan. Pag nakuha nila yan, nakuha sa pera. Sa iba naman, ay sa malaking kapilya. May nagsabi sa amin sa kasaway. May nagsabi sa nabila sa amin. O kung ngayon ito, bakit kalit ang kapilya nyo? Ang totoo, kami ang totoo. Kasi malalaki ang kapilya namin. Hindi niya nakikita yung malaking kapilya o maliit na kapilya.
Sabi, magandang kapilya natin dito, aircon. Nilog na ng Panginoon niya. Para bigyan tayo ng magandang kapilya. Pero karamihan ng mga kapilya natin dito sa Pilipinas, sa Iglesia ng Diyos, maliliit at saka hindi maganda. Doon nga sa sarangdali, parehan lang yan, pareha kahoy, pero ang buong niya pa naman yero. Sarangdali, tatlong bumigas din lang doon. Halos mga kahoy at saka ang atik niya, mga kawaki, gano'n. Kaya kung minsan, bibigyan din tayo ng magandang kapilya, okay yun, maganda yun. Para makahikayat din tayo. Pero hindi yung paraan para makahikayat tayo. Kundi yung talagang salita ng ating Panginoon. Talagang katotohanan ang panghikayat na Iglesia ng Diyos. Kaya mga kritika namin, pag sinabi natin Iglesia ng Diyos, hindi yung itinatag ng tao. Kasi meron mga Iglesia na itinatag ng tao. Napakarami yan. Diba? Hindi ba kasi dito? Yan ang tinatawag na Great Babylon. When they say Great Babylon, confusion. Marami na po confusion. There's so many sects. There's so many churches. Hindi lang dito sa Pilipinas, buong mundo yan. Napakarami. Kung hindi ka mapagsuri at saka hindi ka nag-aaral ng katotohanan, hindi mo matatagpuan ang totoo. Kaya sa mga araw nito, kukunti lang yung mag-aaral talaga ng totoo, ng katotohanan. Kamay na tanong, sa kagayin ko, nandun ako. May tanong nung sa Sunday school namin. Brother Jeff, ano sabihin sa akin? Anong opinion mo? Bakit kukunti tayo? Bakit kukunti lang ba malilikas? Kukunti lang ba tatanggap sa Panginoon? Sa katunayan, tapos na yung tinatawag nating revival, the great revival, tapos na. Naganap yan noong 1818, noong panahon ni Daniel Wagner. Sa panahon natin ngayon, ayon sa meron ng tulatan, nag-aanap na lang tayo ng mga tira-tira. The remnant of the church. Mga remnant, alam niyo kayo mga remnant? Ano pa sa ibang term niya? Mga nabi. Mga kukunti na lang. Ang talagang tatanggap sa Panginoon sa panahon natin. Dahil sa sama ng mundo, dahil sa sama ng teknolohiya na ginagamit sa kasamahan, talagang kukunti na lang tatanggap sa Panginoon. Ayon na sa Isaiah, sabi niya, tapos na lang ang pag-aami at ang inaani na lang natin. Pagkatapos ng pag-aami, sa punong uligo, sabi niya, may natitira sa sana na may tatlo o 25. Sa kadulutuluan pa raw, may tatlong natitira na yun ay pupunin mo. So sa panahon natin, ganyan ang nangyayari. Marami tayo ngayon dito, pero ilan ang tumanggap talaga sa Panginoon na nandito. Salamat, may mga bisita tayo para maunawaan nyo ang tungkol sa Iglesia ng Diyos. Ang Iglesia ng Diyos ay tinatag na natin Panginoon, hindi sa ito na pinapasukan, sapagkat hindi pwedeng pumasok dito. Kailangan maligtas ka sa kasalanan bago ka mapasama dito. Kung ngayon gumagawa ng kasalanan, hindi kayo masama sa Iglesia ng Diyos. Maniwala na sinasabi sa Biblia. Sa kanya yung sinasabi niya sa Acts 2:47. Ano sabi niya sa Acts 2:47? Praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. So the Lord added to the church. Sa ibang sekta ng mga reliyon, sa isang ibang iglesia, sabi nila, pumasok ka sa iglesia para maligtas ka. Pumasok ka lang sa iglesia nila para maligtas ka. Ang nasa isip nila, yung nasa ang ibig sabihin yung maligtas nila, pupunta ka lang sa langit. Kaya kahit makasalanan ka, pagpasok ka dyan, maliligtas ka lang, ibig sabihin, pupunta ka lang sa langit. Hindi yan ang sinasabi ng Biblia. You must be saved before you will be added to the church. Maligtas muna tayo sa kasalanan bago ka idadagdag sa iglesia. Hindi ka papasok. Kaya kung iglesia na ito ngayon, dito sa local iglesia, dito sa Church of the Hills, dito sa Patarungan, hindi kayo papasok dito. Hindi namin sinasabing papasok kayo kung bisita namin. Kailangan maligtas kayo sa kasalanan. Ano yung maligtas sa kasalanan? Yung taong makasalanan
magsisisi na kanyang kasalanan, patatawarin siya ng Panginoon, hindi na siya patatawarin, babaguhin ang buhay mo. Hindi ka na makasalanan, kundi magiging panalanan sa panahon kasalukuyan o sa mundo ito. At idadagdag kanya sa iglesia. Kasama ka sa iglesia nito. Sapagkat pagdating ng ating Panginoon, pupunin niya ang iglesia nito. Tama yung mga ibang sinasabi ng mga iglesia na. May mga ibang iglesia, may nagawa nila. Ang iglesia ang pupunin, tama yan. Sa iba, literal. Kaya pinapagalit nila yung simbahan nila. Mayroong isang sekta. Pinapagalit nila yung simbahan nila. Lalaki. Galing sa San Fabian, Pangasinan yan, na iglesia. Kasi pagdating daw ng Panginoon, lilipad daw yung building nila, lilipad. Bago yung nakasakay sila lang. Pagdating ng Panginoon, susunugin lahat naman dito sa lupa. Paano pang lilipad yan? Sa iba naman, yung papasok ka sa iglesia nila, sapagkat ito raw ang ililigtas ng Panginoon. Ang iglesia, ligtas na, hindi ililigtas pa. Ang kasama sa iglesia ng mga ligtas na, hindi maliligtas pa. Kasi yung maliligtas, ang nasa isip nila, pupunta sa langit. Hindi yan ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay yung maligtas sa kasalanan sa panahon sa kasalukuyan para maidagdag ka sa iglesia. Pagdating ng iglesia, mararatnan niya ng kanyang iglesia na walang tulubos, walang kaligtasan. Amen. Kaya kung nasa kasalanan kayo, huwag niyong masahan na kasama kayo sa gagamitin o sa kukunin ng ating Panginoon. Kaya siguruhin niyo. Kasi pwede siguruhin yan eh. Ang kaligtasan, pwede natin malaman ito. Sinasabi ng estudyante yan, sa first yan. We know. Ang kaligtasan, sabi nila iba, hindi na natin alam kung maliligtas tayo, hindi. Ang kaligtasan, sigurado yan. Pwede natin masigurado ang kaligtasan sapagkat pwede tayong maligtas sa kasalanan. Pag alam natin na ligtas tayo sa kasalanan at alam natin kasama tayo sa iglesia ng Diyos, pupunta tayo sa langit. Kaya ang pupunta sa langit, yung mga ligtas na. Walang papasok sa langit na hindi ligtas. Ibig sabihin, walang papasok sa langit na makasalanan. Merong tatang na, sin will never enter there. Walang kasalanan papasok doon. Kaya itong iglesia ng Diyos na ito, siya ang nagtatag. Sabi nga sa Matthew 16:18, upon this church I will build, upon this rock I will build my church. Kasi sinabi niya, itatayo ko ang aming iglesia. Tumilita lang, ang iglesia na kayo namin pa yan. Hindi niya sinabi na itatayo ko ang aking mga iglesia. Ang sinabi niya, itatayo ko ang aking iglesia. So, isa lang yan. At maparang tayo dito sa Pilipinas, natagpuan natin ang katukuhanan. Hindi tayo nadaya. Hindi namin na dinadaya. Mga bisita namin, hindi namin na dinadaya dito. Sinasabi namin ang katukuhanan. Ang katukuhanan, meron na isang iglesia. At ang tayo niya ng Panginoon, He is the founder of the church. Kaya minsan sasabihin nila, ang pagkakasakit, iglesia ng Diyos. Sino ang founder niyo? Jesus Christ. Ano ang talagang founder ng iglesia ng Diyos? Hindi yung ganito. Ang bakit sila, yung ibang sekta may founder sila. Sa mga sekta may tinayo ng tao, may founder sila. Ano pa, yung Mormons, sino ang founder nila yan? Hindi yung Christ. Iglesia ng Cristo, manalo. Nagbabanggit na ako ng mga sekta. Pero, kailangan malaman nyo ang katotohanan. Ng katotohanan ng iglesia ng Diyos, itinatag ng ating Panginoon Kristo ito, binili niya ng kanyang dulo. Yan ang sabi niya sa 2028. Sinabi niya ang pangalan ng iglesia ng Diyos. O ang iglesia na tinayo niya. At 2028, sabi niya ito, tingaman ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanya ay ginawa kayo ng Espiritu Santo na mausiko upang pakanin niyo ang iglesia ng Panginoon na bili niya ang kanyang sarili ko. Sa King James Version, sabi niya nito, to feed the church of God which He has purchased with His own blood.
So, ang iglesia ng Diyos, ito ang binili niya ng kanyang sariling dugo. Kaya nga yung dugo niyo, pantubos sa kasalanan natin para maligtas tayo sa kasalanan. Dahil kung tayo magbabayad ng ating kasalanan, babayaran natin sa impyerno yan. Pero binayaran niya ang kasalanan niya yan sa pamamagitan ng kanyang dugo para tayo makasama sa iglesia ng Diyos. Ngayon, sapagkat siya ang nagtatag dito, hindi mawawala ito. Hindi mawawala. Maaaring ang tao mag-backlight, maaaring ang mga leader, pastor, mawala, pero ang kanyang iglesia, mananatili yan, magpakailan-kailanman. Dito nagsimula yan, pupunta yan sa langit. Yan ang destination of the Church of God. At sigurado yan, kung hindi tayo nasama dyan, kung hindi tayo may dagdag sa pamagitan ng kaligtasan, hindi tayo makakarating sa kanyang area. So, what are the essential of success? So, bakit nag-prevail ito? Una, mas may bagong pastor. Ang iglesia ng Diyos, siya ang naglalagay ng mga nangihingo. Hindi tao. Sa iglesia ng tao, na itinay ng tao, sila ang naglalagay ng pastor nila. Kasi ngayon nga, maraming Bible school ngayon, ng mga sekta ng mga reliyon, iba-ibang turo, iba-ibang Bible school. Kasi kailangan, kung ano yung turo ng mga sektang yan, yun ang ituturo mo. Kasi pagka isi-digest, nag-digest ka, nag-lumis ka sa katotohanan, magkakaroon ng bagong sekta yan, magkakaroon ng bagong turo. Di ba, sabi na yung Biblia, si Jesus Cristo, Diyos. Tapos, sabi mo, tao na, magkakaroon na ng bagong turo, bagong sekta yan. Pag sinabi mo, si Cristo ay maliit na Diyos. Ang ama lang, ang malaking Diyos. O yan, bagong turo namin yan. Iba na naman sekta yan. Di ba? Kaya yan ang nangyayari dito sa mundo ito. Iba-ibang turo, iba-ibang sekta ng mga reliyon. Kaya kailangan magtayo sila ng Bible school nila. Yung mga tuturuan nila yan, siyempre kung ano yung turo, anong doktrina, yan ang tinatawag na 66. Kung yung narinig niyo yung tungkol sa 66, yun ay mga tatak na mga sekta, mga doktrina ng mga reliyon. Pero in general, isa na mga tatak niya, isa tatak. Pinasok niya ang mga reliyon. Meron siya na mga religious level eh. Kaya sinasabi niya rito sa Revelation of 18:4, 18:2. At sa ito niya ang malakas na tinig na nagsasabi, naguhong dati ng Babylonia. The Great Babylon means great confusion. Babylonia means bigtisan, mga sekta ng mga reliyon. At maging tahanan ng mga demonyo. Tingnan nyo, akala namin sa Christian, para tahanan ng demonyo. Kaya meron tayo tinatawag ng religious level. Hindi lahat na nagsasabi Panginoon papasok sa langit. Sabi ng Matthew chapter 7, verse 1. Bakit? Kasi si demonyo naniniwala din kay Kristo. Di ba sabi niya, ang diablo, nanampalataya din, nanginginig pa. Nanginginig pa si diablo. Kaya ang mga diablo ngayon, para dayain niya ang tao. Nagtayo siya ng mga ministro niya para iligaw ang maraming tao para makasama niya sa impyerno. Kasi ayaw yung diablo siya na pupunta sa impyerno. Gusto niya magsama ng maraming kagaya natin. Kaya pagka hindi niyo nakita ang lalang ng diablo, kawawa tayo. Secret brutal yan, sabi niya, papasok tayo sa langit, pupunta tayo sa langit. Hindi pa. Sabi niya rito sa 11 Corinthians, 2 Corinthians, chapter 11. Sapagkat, verse 13, sapagkat ang mga tao na mga bulangang pastol, mga magarayang mga kawa,
na nagpapakunwari yung mga apostol ni Cristo. Hindi na nagpapakunwari. Dalawa lang ang Biblia. The Great Babylon. Akala mo, sa Diyos, hawak pa ang Biblia. Yung pala, hindi naman pala talagang apostol ni Cristo. Hindi naman pala pastor ng ating Panginoon. At hindi katakatakan. Kapagkat si Satanas man ay nagpapakunwari ang anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay na, dahil mga kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na wow, ministro na kapila. Kaya niya, may hawak silang Biblia. Manood ka sa TV, makikita mo dyan, iba-ibang turo. O, di ba? Mamili ka dyan. O, siyempre, ang pipiliin mo dyan, yung may karisma. Magaling magturo, magaling. O kaya, buwako pa. Tapos, magaling pang magpaliwanag. Diyan ka na. Kahit hindi na totoo, basta may karisma, gusto mo, dahil parang maganda yung sinasabi niya, nagpupunwari ang anghel ng kaliwanagan, tingnan niya, hindi magpapakita sa Satanas na may tungay yan. Eh kung magpakita yan sa TV na may tungay, hindi mo na pakikita niya. Kaya nagpapakita siya, pogi, magaling pang kumanta. Magaling kumanta eh. Tapos magaling pang magsalita. Tatanungin tayo sa pagsasalita. Magaling pang mag-inis. Lahat ng lingway, alam niya ba? Pero, ano sabi ng Biblia? Nagpupunwaring. Kaya hindi ka kakataka sapagkat si Satanas man ay nagpupunwaring anghel ng kaliwanagan. Para dayain ang tao. Sinasabi natin malapit lang sa kasundan. Alam din ni Satanas yan. Kaya sa panahon natin, nag-overtime sa Satanas. Overtime din. Sabi nila, 24/7. Sabi ng mga iba, 25/8. Sobrang si Satanas na nagmamadali siya na gayahin ang maraming bilyon na nagayahin. Hindi lang milyon. Billions of people. Nagtayo sa ng iba't ibang sekta ng mga milyon para pasukin ang mga milyon na yan at papunta sa impyerno. Kaya, yung kukunti, sabi nga ng Biblia, huwag kayong matakot, munting kawan. Nakapakakunti talaga ang pupunta sa langit. Ang yung magpaparangin na pupunta sa langit, mga batang namatay. Kaya yung mamatay sa Revelation, umariwag daw na tinuwanan, may umariwag napakarami nila ang pupunta sa langit daw. Pero alam niyo, ang nagpaparami para pupunta sa langit, mga batang namatay. Kasi nga, lagi mong sinasabi, 15 million a year, no, kaya na. Hindi na 15 million a year na yan. Ano yan, pinaka-block yan. Kaya napakaramisip na pupunta sa langit. Napakaramisip. Kaya huwag pagdating natin nun, pare ganyan na. Diba? Kaya, yung pupunta sa langit na nagaya natin, kukunti lang yan. Diba? Naniniwala ba kayo? Kasi kukunti na talaga. Tumanggap na, kukunti pa magpapakaba na. Diba? Tumanggap na sa iglesia na yun. Tinanong ko nga doon sa Tagayang Diyoro noon. Doon sa kongregasyon niyo, Brother Joel, ilan pa kayo tumanggap doon? Ano kami? 12 o 20 pati bata. Pati bata, hindi naman niya. Pero yung matanda, mga 12 lang. Pero ang nakikita kong napabanan doon, 3. 3 lang daw ang napabanan. Makuban lang ang ilang napabanan eh. Sa isang pastor, na itinayo natin Panginoon, mati-distinguish mo, o madarama mo kung sino talagang tapat, kung sino talaga ang lubos ng napabanan. Dinarapay sa puso mo yan. Mag-obserbahan mo yan, makikita mo yan. Hindi ka magkakamali, magkamali ka, pero ang Espiritu Santo hindi magkakamali. Na ipapakilala sa'yo kung sino yung mga tupa na talagang napabalan mo. Kaya dito sa Pilipinas, ilang milyon tayo ngayon.
Almost 19 million na yata tayo. Ilan talagang tumunod sa Panginoon? Ilan talagang naligtas sa kasalanan? Paano naligtas sa kasalanan ng mga nagsasabing mga Kristiyano dito sa Pilipinas? Yung mga pastor nila, sinasabi nila, hanggat nandito ka, nagkakasama ka. Kayo may sekta ng mga religion ngayon, mabisita namin. Pagdating nyo sa bahay nyo, at naimbitahan namin kayo ngayon, may sekta kayo ng religion. Puntahan nyo yung pastor ninyo, tanongin nyo kung pwede tayong malis at maligtas sa kasalanan. Kasi ang tinuturo dito sa iglesia ninyo, pwede kayong maalis sa kasalanan, pwede kayong mabuhay na hindi na nagkakasalanan. Yes! Yan ang sinasabi nga rin sa 1 John, chapter 3, verse 9. Tanungin niyo sa pastor niyo ito. Kung may sekta kayo ngayon, uuwi kayo, dalagan niyo itong tekstong ito. Sabihin sa pastor niyo, 1 John chapter 3, 9 to 10. Ngunit kung mana, huwag kayong padaya kaniman. Ang gumagawa ng katwiran ay masid, gaya niya ng masid. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo. Sapagkat buhat pa ng pasimulat ng tangkasala ang Diablo, sa bagay yung pinahayag ng anak ng Diyos, upang iwasan ang gawa ng Diablo. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Tignan. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Sapagkat ang kanyang pinhi ay nalalaman sa kanya. May kondisyon. Hanggang si Kristo, tinanggap mo, hindi ka nagkakasala. At siya hindi maaaring magkasala sapagkat siya ay pinanganak ng Diyos. Dito na ngayon ang anak ng Diyos at anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng mga katwiran ay hindi sa Diyos. Niya ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. So yan ang tinuturo ng iglesia ng Diyos. Yan ang tinuturo ng mga pastor dito sa iglesia ng Diyos. Ayan. Ang itinuturo, maaari tayong maalis, mabuhay, ng banal, hindi nagkakasala sa panahong kasalukuyan. Kung narinig yung turo, hanggang dito ka nagkakasala ka, sigurado magkakasala ka. Di ba yan ang turo sa'yo? Kung anong pananampalataya mo, yan ang mangyayari sa'yo. Kung ano yung tinuturo sa'yo, susundin mo. Kaya kung ang turo sa'yo, hanggang nandito tayo, nagkakasala tayo, yun ang pananampalataya mo. At huwag mo maasahan, papasok ka sa ako. Kaya mga kapatid, yung mga pastor ng mga iglesia na ikinayin ng tao, sila ang nagdidikta yan, o sila ang nagtakayo. Pag ayaw ka na ng pastor dyan, inpit ka ng tao, kaya, ano yan, palitan na, ano? Konting pagkarami mo na, ayaw lang yung pastor yan, mag-aral tayo nila. Iba na naman. Kuminsan, yung mga tao ng kasalanan na yan, nakasama sa iglesia, naghahanap sila ng kanilang mga ministro ng ayon sa kanilang pita. Ano yung ministro na ayon sa kanilang pita? Di ba, ang pastor naninigarilyo, o ministro naninigarilyo. Sasabihin nung tao na naghahanap ng, pwede palang manigarilyo dito. Papasok din pala ako sa langit, kahit naninigarilyo. Dito magandang religion, papasok ako dyan. Sinong niloko mo? Ay, dito pala, magandang sekta ito. Kahit nagkakasala, pupunta sa langit. Dito na lang ako. Ayaw mo sa sekta dyan ito. Mayroon ko hindi magkasala. Papasok ka daw. Sinong niloko mo? Kaya mga kapatid, pag meron tayong tunay na mga pastor, may kinayo ng ating payong sa iglesia nito, magiging sakto yan. Magiging matagumpay yan. Equip-equip. Mananalig yan. Kasi kung meron mga tunay na pastor, marami ang kanilang eksperyensya. Kailangan sa mga pastor sa iglesia ng Diyos para maging matagumpay yan, talagang lubusan na pamalan. Maraming sa kaalaman sa doktrina. At hindi basta-basta yung nakikinas niya. Matatag sa paninindigan. At kailangan ng mga pastor na ito, hindi nakukuha sa salapi. Hindi nasusulat. Minsan, nung mga 20 years ago siguro ito,
Pupunta kami sa isang bayan dito sa bandang Valencia. Yung pinupuntahan namin dahil na bahay, medyo relax sila sa kanilang pananampalataya. Ang mga araw noon, tuwing, ewan ko kung diabos ko yun, sabi ng diabos sa akin, pagdating namin doon kasi, papakainin kami, sa sarap ng pagkain namin. Habang kumakain ako, sabi ng, hindi pa ako nangangaral sabi ng diablo sa akin, huwag ka masyadong mga anak, mabigat. Tingnan mo, pinapakain ka pa. Yan ang daanan mo lang. Sabi ko, napakawan ako sa taas napatingin ako sa taas. Kasi kung minsan ganyan, pag nakuha ka sa pera, mag-iingat ka sa pagsasalita. Kaya mo, karamihan na mga paskot sa mga sekta ng reliyon. Dahil binabayaran sila, sinusunod sila, nakukuha sila sa pera, nasusunuran sila. Hindi nila may pangaral yung sabay, hindi sila ng katotohanan. Hindi nila maante yung pan, di ba? Kung sabungero nila, walang milyonaryo. Gasno, kaya waiting lot yan. Tumatamba. O yung titirahin yung negosyo niya. Dahil mawawalan ka ng malaking tayo. Malaking tutulong sa'yo. Kaya bulag-bulagan ka. Pero iglesia ng Diyos, yung mga tunay na pastor, walang tinitigilan niya. Walang tinitigilan niya. Kahit na mawala yan. O kaya, kailangan sabihin mo katotohanan. Kailangan maligtas siya. Kahit marami siyang pera, kahit mawala yung pera niya. So, ganyan ang tunay na ministro ng ating Panginoon. Hindi tayo nakukuha sa salapi. Hindi tayo nakukuha sa tuhod. Kaya tunay na, ayan ang mga tunay na leader natin. Alam mo kung we have a great leader, dito sa Iglesia ng Diyos dito sa Pilipinas, asahul ito, not our local church. Asahul in the Church of God in the Philippines. Binigyan tayo ng great leader namin dito. Pero hindi natin sinasabi siya ang founder. Hindi rin natin siya ikinataas. Kinikilala natin yung kanyang ginawa ng Panginoon sa kanya. Ginamit siya ng Panginoon. Ang ating mga kapatid, Victoriano Russo, ginamit siya talaga ng Panginoon para makarating ang katotohanan dito. Ngayon, kung kasi ng Iglesia ng Diyos, 1880, na-discover nila ang quantification. Ayun pala, there's only one church. Unity. Kasi hindi pa pala si John West, hindi pala naka-rediscover. Pag sinabing naka-rediscover, nandyan na, makikita mo na. Noong 1880, naligtas si Daniel Wagner, nilalabanan niya sa certification. Sabi niya, wala certification. Pero nasa muli, tinanggap niya yan. Nung tinanggap niya yan, ipinakita sa kanya yung liwanag, there's only one church, 1880 yan. So 1880 yan, lumago ang gawa ng Panginoon, kaya lang, alam mo yung Diablo, sisirahin niya ang gawain. Kung maaari, ito mag-ingat tayo, mga local churches pastor. Huwag tayong padaya kay Diablo, manindigan tayo sa katotohanan, huwag tayong magpramais mga pastor ng Iglesia ng Diyos. Binigyan mo kanina ng pastor dito, mga anin tayo na nandito ngayon, mga pastor. Mahalaga tayo sa Iglesia ng Diyos. Kailangan manindigan, huwag makipag-compromise, kahit anong mangyari, manindigan tayo, kahit anong sakripisyo ang mangyari sa akin. Kaya noong panahon ng Daniel Wagner, ang Iglesia ng Diyos, parang sa ilang din, sinira ng Diablo, nagkaroon ng compromise. Hanggang sa nagkaroon ako ng maraming sekta, kung hanggang gabi yun, napakaraming sekta eh. Kaya ang nakontak natin, ang nagtuturo ng katotohanan, na nakontak natin na binigyan ng Panginoon, binigyan ng Panginoon ito, hindi nakontak. Talagang binigyan ng Panginoon ito, para makilala natin ang katotohanan. Sino? Yung nasa Hagerstown, Maryland. Yung mga ibang
makikinig na yan, naka-internet tayo, papagulalo na yan. Ayaw nilang tanggapin yan. Dahil doon yun sa pamalitan ng The Way Truth, na ibinigay sa isang pastor. O, sabi niya, wala akong pakinabang yan, kasi ang hinahanap ng pastor na yun. Support, karamihan kasi ng mga sekta ng mga religion nito, pag Amerikano, ang kasama nila, buhay nila, pera. Pero sa iglesia ng Diyos, hindi tayo tumitingin sa pera. Kasi yan, tayo tumitingin. Amen. Binigay, o ito, wala akong pakinabang yan, binigay ka sa purlutong yung one. The Way Truth. Binasa niya, pinag-aralan niya. Noong umpisa, hindi niya naman yung one church. Kung minsan, may mga napakahirap paliwanagan tungkol sa isang iglesia. Pero, pag inunawa mo yan, binigyan ka ng pagkakataon na maunawaan ang tungkol sa iglesia ng Diyos, napakaganda ito. Iisa lang palang iglesia. Ito ngayon na natin pinaninindan. Ito ngayon na natin sinasabi sa buong Pilipinas. Hindi lang sa buong Pilipinas. Sa buong mundo. Ipapangaral natin ito. Sama-sama tayo. Amen. Magkaisa tayo. Kaya bilang mga pastor, tayo ang kasama dito sa iglesia ng Diyos na maglilig sa mga tupa para ipangaral ang katotohanan nito upang ang iglesia ng Diyos ay maliit, maging matagumpay ang iglesia ng Diyos para ma-persuade natin, para mahikayat natin, natatanggap ang mga tao. Yung mga tao natatanggap, yung mga talagang nagharap ng katotohanan, hindi lahat ng tao nagharap ng katotohanan. Kaya mga pastor dito sa iglesia ng Diyos, kailangan maglingkod tayo ng buo. Sabagay, nakikita ko sa mga pastor dito sa iglesia ng Diyos dito sa Pilipinas, walang sweldo. Yung mga kasama natin dun sa saranggali, hindi mo naman sila pinapangangkuhan na sweldo sila, bibigyan sila ng pera. Tinutulungan natin sila sa gawain, pero hindi natin sila sabi, maglingkod kayo, bibigyan namin kayo ng 2,000 naman. Hindi natin, walang nagsasabi sa kanila na yan. Walang tumatanggap sa atin ng mga pera o ganyan. Pero nakikita nyo naman. Sapagkat sila ay tunay na ligtas, dapat talagang sila yung napamanal, tinanggap nila ang Panginoon, hindi sila naghihintay ng kapalit, hindi sila naghihintay ng sweldo para gumawa ang gawain ng Panginoon. Napaganda kayo, dalangin natin yung mga pastor natin. Dalangin natin yung mga nagpapakal sa atin. Kaya ang sabi nga rin sa Hebreo 20:17, ang sabi nga rin sa Hebreo 20:17, magsisalima kayo sa mga naniniro sa inyo at kayo pasakot sa kanila sapagkat tao na nagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa na parang sila ang nagsusulit upang itigawin nilang may kagalakan at huwag may hapit sapagkat sa ganito hindi ninyo makakakinabahan. Ngayon, pagkasalamat ko sa Panginoon na panahon ko o nakita ko sa tungan. Amen. Nakakaraming magiging dito sa buong mundo. Pero, niloob ng Panginoon na tayo na dito ngayon nakita natin ang katotohanan niya. Amen. Kaya bawat ministro na natin Panginoon na nandito, hindi ng pastor, mga ministro, ministro, mga naglilingkod, mga diakono, mga elder, mga Sunday school teacher, sino kayo mga nagpapakal, mga preacher, mga teacher. Tingnan nyo ang napakaganda ng gawain natin dito sa Pilipinas. Okay? Sabi na natin minamahal na pastor noon, lalo ang gawain ng Panginoon dito sa Pilipinas, kahit wala tayong pera. Amen. Bumabuhat ang gawain ng Panginoon dito sa Pilipinas, kahit wala tayong pera. Kaya napakagandang maglingkod sa tunay na iglesia na natin tayo. Walang
Wala tayong hintay na kapalit. Kahit tayo napapagod, kahit tayo ay nagpapakahirap sa gawain ng Panginoon, ginagawa natin ng buong puso. Ginagawa natin dahil sa pag-ibig. Hindi ka nagdadama. Kaya kailangan mahalin natin ang gawain ng Panginoon. Mga pastor, mga ministro natin para sa iglesia nito, mahalin natin ang gawain ng Panginoon. Hindi na tayo ang kukuha sa iglesia. Tayo ang magbibigay sa iglesia. Amen. Kaya kung may mga pinapagawa tayo, kung maaari tayong gumawa dyan na libre, gagawa tayo na libre. Kung papatayo tayo ng mga infrastructure natin. Kung maaari na magagawa tayo ng libre doon, ilibre natin, batarisan, sinatawag ng batarisan, bayanihan. Para hindi tayo magkakagastos ng marami. Hindi yung kailangan ko ng pera, para makapagka. Hindi ko naman yung sinasabi ka ng ganyan lahat tayo. Kung maaari, gano'n ang gawin natin. Na yun lang ang maitutulong natin sa gawain ng Panginoon. Yung mga pastor natin, pakamahalin natin sila. Sabi nga rito, magkalino kayo sa mga minulong sa inyo, pasakot sa kanila. Huwag tayong pasaway. Dahil kung magkakaroon tayo ng mabuting pastor at mabuting mga sumusunod ng mga tupa, dapat dalawa yung kasama sa pastor, di ba? Ay sa iglesia. Pastor at mga tupa. Kaya kung magkaroon tayo ng mga membro o kasama sa iglesia na mga talagang tapat din, talagang the church will be mananay talaga. Kahit kukunti tayo. Sabi ko ano sa Lupinas, kukunti pa rin kami doon. Kahit kukunti tayo, basta nagmamahalan tayo. Amen. Kahit kukunti tayo, basta nagtutulungan tayo. Amen. Ayaw na naman marami, kung pasaway naman, ng maraming puka. Hindi, walang compensation ng Diyos. Maraming bakit. Meron pa yung bakit. Meron siguro. Mga hindi na pagana. Pero pag nang aalisin niya ang Panginoon niya. Ano yung nasa process tayo ng paglilinis. Maglilinis muna sa bahay ng Diyos. Kami yung first speaker kita. Ngayon, pag malinis na iglesia, darating na ang Panginoon. Kasi dadating na niya kayo yung iglesia na malinis. Kaya kayo, kung talagang gusto nyo magpakabalan na kayo ngayon. Yan, lagi kong sinasabi sa Christian. Kung wala kayong parang magpakabalan, ano pang gagawin nyo dito? Hindi ka rin kapasok sa langit eh. Kung wala kang parang magpakabalan, yung talagang pagbingkod na lubos na magpakabalan, magpakalinis talaga. Patay ka na sa kasalanan, patay ka na sa sanglibutan, wala ka ng pakailan sa sanglibutan. Yun ang ibig sabihin ng pagpapakabalan. Wala naman, bakit magpakabalan? Hindi ka rin papasok sa langit, ano pang gagawin ko ito? Kung saan na dyan sa sanglibutan, magpakasama ka na dyan. Pero bakit mo magpakabalan? Abutin mo yan, kalalo mo rin sa at makakarating ka doon sa kanyang harian. Kaya yung iglesia ng Diyos na majority, kailangan hindi lang majority, lahat. Sabay, sa uling tanong niya, at dating ng uling tanong, hindi lang majority, kundi buong iglesia magiging tanong niya. Yan ang sinasabi ng Biblia. Yung mga hindi na magpapakabalan, sabi ng Biblia, sa Revelation, sa huling araw, ang mga balan, magpapakabalan. Ang mga masama, magpapakabalan. Saan tayo dyan? Kaya nandun na tayo sa magpapakabalan tayo. Kaya dito sa lokal na iglesia ng Diyos, dito sa Katarungan, kung hindi pa, kung meron pang hindi nagpapakabalan dito, magpakabalan na kayo. Kung mayroon pa kayong reservation,
Wala na, huwag na kayo magkaroon ng sepa. Talagang, ihandog yun na lubusan ng buwan. Para makatulong kayo sa kawain natin sa Panginoon. Kasi kung hindi nyo gagawin yan, hindi kayo makakatulong sa kawain ng Panginoon. Kung pasaway kayo ng Kristiyano, o black sheep kayo sa iglesia ninyo, hindi sa makakatulong kayo sa kawain ng Panginoon, makakatulong pa kayo. Makakapilot pa kayo. Imbis na may lalapit dahil nakikita kayo, hindi na lalapit. Yun ang mangyayari, di ba? Kaya kailangan malayin ang iglesia ng yan, prevent. Bakit? Kailangan yung sinasabihin ng persuasion eh. Yung nakakahikayat. Ang ganda dyan. Ano ba, dito sa karuan? Ang ganda niya sa simbahan niya. Simbahan ang tawag niya sa akin. Ang ganda niya sa mga senyero niya sa iglesia niya. Kasi nagmamahal siya. Nagtutulungan siya. Alam niyo, nung umpisa yung iglesia ng Diyos dito sa Nipakaw, ang sabi ng mga taga-Nipakaw, ang ganda naman sa kanila niya. Kasi ginagawa yung kapilya, bataritan. Pati ako ito eh, nagsunan ko eh. Nagbukayo ko eh. Halos nagpangsit ito mga kamay ko na nagbukay para patakasin yung kapilya mo. Sabi ng mga tao doon, ang ganda naman ng samanil niya. Ang ganda naman ng kanilang pagmamahalan niya. So yan ang sabi ng Biblia. Ang sabi ng ating Panginoon, makikilala nila kayo kung kayo nagmamahalan. Ano sabi niya doon sa kanila? They will know that you are my disciple because you love one another. Yan ang makikita nila sa atin, nagmamahalan. Kaya mga kapatid, sa bawat global church, tayo na lang, kukunti na lang tayo, kaya magmamahalan tayo. Amen! Napaganda yung ating pinaglalala kanina. Bawat isang sa atin, kahit na pabanal tayo, merong pag-uulam, merong pagkakain. Pero meron sinasabi ang Biblia sa pinag-aralan natin, we must have forgiving spirit. So yun ang tatak ng lubusan na pabanal. Pag lumusan na pabanal, meron kang forgiving spirit. Pag lumusan na pabanal, yan ang kailangan mo. Yan kami sa essential of prevailing church and successful church. Kailangan lahat ng kasama pastor and members ng faith sanctified, fully sanctified. Makikita nyo, ang iglesia niya ay lalago ng lalago. We grow in love. Sabi nga rito sa ating tema. We must grow in love. Yan ang pinakamalaga sa iglesia natin. Yung lalago tayo sa pag-ibig. Araw-araw lalago ang pag-ibig natin. Pag-ibig natin sa Diyos, pag-ibig natin sa ating kapwa, lalong-lalo sa Diyos, lalong-lalo sa ating mga kapatiran. Napaganda. Pag ang namamayaning spirito, walang critical spirit, kundi ang namamayaning spirito, abate, pag-ibig na makayon. Nasa atin na ba yan, mga kapatiran? Kaya kung ang iglesia ng Diyos, gano'n ang makikita sa atin. Nandun, yung essential, yung sangkap na ito. Mabuting pastor, mabuting mga taga-sunod, lubusan na mabanal, nagmamahalan, sigurado, ang iglesia niya ay mamamayani, magtatagumpay, hanggang tunod sa kanilang buhay. Kaya mga kapatid, tuwag-tuwag kanina, sa aking puso, galak na galak ko, dahil sa nakasama ako ngayon sa gawain na ito. Lalo na yung mga kabataan na nandito ngayon, kapit-praying sila, para pala. Napaganda na nilang awit. Meron pa silang lupilin parang rondan yan. Tapos yung mga kabataan na pinagdamihan nila dito. Nakakagalas ng puso. Nakakahamon na magpatuloy. Ganun tayo sa lahat ng local congregation, di ba? Sana, magpanalangin na tayo. Na mga kasama sa iglesia na dyan. Dito sa Pilipinas, at sa mga ibang lugar, sa Dubai, may mga kasama tayo doon.
Igalawin natin na si Sister Lendel, ewan kung nakikinig siya ngayon. Nag-usap tayo sa internet. Sabi niya, suggestion niya, October 1 ang pagpunta ko doon sa October 1 supporting sa Hong Kong. Pagalamin natin na mapagsa ng gawain sa lugar niya. Lalo natin sa palanan. Sabi mo nga, may issue na kung hindi natin sa Pilipinas talaga na ang ibang natin pa ito. Buong mundo, maraming Pilipino. Pinoy abroad, di ba? Sa lahat ng sulok ng mundo, may mga Pilipino. Kahit kung sa Antarctica pala, may mga Pilipino doon. Napakalit na mga isla, may mga Pilipino doon. Siguro nakakatulong din yung kahirapan ng bansa natin para lumagarap ang mga Pilipino. At mapuntahan sila doon at mga pangaralan sila ng Ebanghelyo ng Panginoon para sila magiging umpisa ng gawain ng Iglesia ng Diyos dito sa buong mundo. Kaya mga kapatid, yan ang ating mensahe sa umaga ito. Nawa magpatuloy tayo, lalo na sa Iglesia ng Diyos dito sa anniversary na ito. Sana yung mga kasama rito, kung meron pang inilubusang napakanan, lalapit sila. Kung meron pang nag-backslide, sila rin ay magparito sa ating Panginoon. Sa ating umaga ito. Tayo tumayo, tayo nanayos sumasalit. Anong dalang ng mga Panginoon salamat sa umaga ito, sa kagalahan, sa aming nagagaman. Kapitensya ng Santo Espiritu sa aming kalagitnaan. Tulungan niyo po sila, Panginoon, sa pamilitan ng pag-ipo ng Espiritu Santo. Pagbigay ka ng kondiksyon, pagbigay ka ng pag-gising, at pagsisising puso upang sila'y makalapit dito sa altar ng panalangin. Kaya tulungan mo sila, Panginoon, na magpakabago sa oras na ito upang sila'y makalapit sa inyo. Dami mga bisita na hindi magsisi na talagang mga kasalanan at mapasama sa inyong iglesia. Tulungan mo sila, Panginoon, na lumapit niyo sa altar ng panalangin. Amen. Sama ngayon ating inaawit yung awit ng pagtawad. Ay ating inaanyayahan ng ibig lumapit dito sa altar. Sino ang ibig lumapit sa iyo? Yung ibig lubusang na pamalan, mahalaga yan sa Iglesia ng Diyos. Pinamahalaga yan. Para ang Iglesia ng Diyos ay manaig, maging successful. Para mapasama kayo ay magsisisi.
Katabi ng Panginoon. Nilubunin niyo ang tubig. Humingi kayo ng tawa. Huwag naman po yung tagal ng mga kapatid. Sabi niya, humingi kayo ng
Ano para tayo? Matatawa.
Yung akong may karamdaman niya, sa likod. Tapos lang yung konti para maupa. Kailangan lang natin yung ilalim. Sa ilalim na. Maraming Diyos na nagbibigay sa lahat. Hindi po nagpapasalamat sa inyo, hindi ka lamang nagpapatawad ng lahat ng kasamahan. Kundi pa naman tagapagpagaling ng lahat ng mga kaya sa mga oras na ito, Panginoon, kami po lumalapit sa iyo. Hihiling po namin ang iyong kahabagan sa mga kapatiran ito na nagsiluot sa inyong harapan, humingi ng tulong sa iyo para sa kanilang pisikal na katawan. Sapagkat ibig po nila, Panginoon, sila maging malusog ang kanilang mga katawan gaya ng kalusugan ng kanilang kaluluwa. Kaya sa oras na ito, aming dinalapit sa iyo, pinapatungan po ng aming man kamay, pinahilan ng langit. Panginoon, nabubusan mo pong pagalingin ang kanilang mga karamdaman mula sa ulo hanggang sa talampakan, kung man ang kanilang karamdaman. Aming binibigay sa iyo kamayama sa mga oras na ito, sapagkat kayo po aming dakilang manggagamot. Hindi po kayo nagbabago, kayo pa rin ang kahapon, ngayon at magpakilot na. At oras ito, pagpalayan mo po at pagalingin ang aming mga ginamang dito sa kanilang mga karamdaman. Ang pangalan po natin ng Diyos, pagpayagan po.
maaari ng lingguhan hanggang sa mga hamon mo sa amin sa araw na ito. Salamat sa mga lumapit. Salamat sa mga nagtulog ng kanilang buhay. Salamat sa mga nagpasya na kayo po kanilang paglingkuran. Ang mga tulungan ko sila na atingin nila ang tagumpay. Sapagkat tinanggap nilang makapangyarihan sa lahat at bibigyan ko sila ng kapangyarihan upang unang balikan ang kasalanan ng kanilang Diyos. Iyan sa umagang ito. Kaya nagpapasalamat po kami, Ama. Salamat. Nabawa po namin ang iyong presensya sa buong panahon ng aming pagsasal sa umagang ito. Kaya salamat po namin ang lahat ng papuri at pasalamat sa inyo. At amin na rin po hindi madalangin ang mga pagkain na naihangama para sa aming katawang lupa, pagpalain na po sa kalalakas at kalusog na aming katawan, upang patuloy ka po namin makakituran na may malusog at parakal na pangangamahin. Makaka po kami na kasamahan mo kami hanggang mamayang hapon sa pangarap ko ng